Kasi baka hindi ito malinaw sa maraming mga kababayan natin. No? Ano ba yung Office of the Ombudsman? Bakit merong ganyang posisyon? Bakit ba yan na itatag? Okay. Oo, kailangan, alalahanin natin yang ombudsman ay isa sa mga tinatawag nating impeachable officials. Bakit? 'Pag impeachable official ka, ito yung mga importanteng opisyal sa Pilipinas, pinakamatataas na posisyon, 'no? At, ito yung mga pinaka-crucial na identified ng ating constitution. Ginawa yang independent constitutional body na yan, o office na yan ng constitution kasi supposedly ito yung tinatawag nating people's watchdog. In fact, yung predecessor office niyan tinatawag na tanod bayan, no? Tanod bayan ng tao, no, laban doon sa corruption in government. At ang jurisdiction na nasa sa ilalim ng ombudsman ay yung mga pinakamatataas rin na opisyal, salary grade 24 and above. Usually, no, yung iniimbestigahan niya na meron siyang sariling jurisdiction, no, primary jurisdiction yan, no, an exclusive jurisdiction to initiate criminal cases pagka matataas yung opisyal, no, again salary grade 24 and above, no. Ibig sabihin hindi lamang ito yung hindi lang ito yung opisina na pwedeng magdisiplina sa mga opisyales, ito rin yung may exclusive jurisdiction to initiate criminal cases and investigations against the highest officials of the land except the impeachable officials. Sa madaling sabi, kung ayaw natin ng korupsyon sa gobyerno, ombudsman dapat ang ating binabantayan, no. Ganyang kaimportante 'yan, no. Pagka hindi lang korupsyon, even inefficiencies, yung tinatawag nating simple neglect of duty, gross neglect of duty, sumulat ka sa gobyerno, hindi ka pinansin, meron kang pinoprocess na papel, hindi ka pinapansin, ombudsman dapat ang kinakatakutan nila, no. So dapat 'yan very fair, very reasonable, matapang, hindi walang kinikilingan, lalong-lalo na syempre kung matagal ka na sa gobyerno, kilala mo rin yung mga taong involved, no? So dapat kahit na sino, hindi niya iindahin. Kung sakasakaling gusto niyang gawin gampanan yung trabaho niya. So ito yung People's Watchdog Against Corruption, Abuses, Excesses in Government. Yan, if I may add, idagdag natin dyan, of course, yung person of high integrity. Dahil ang taas po na expectation sa isang ombudsman. No? Paano niya gagawin niya kung hindi mataas ang kanyang integridad? Okay. Ang next question ko, Attorney Dino. No? So, okay ba na mag-appoint ng politiko sa ganyang posisyon? Wala namang masama, no? Pero siguro papasok tayo dyan na para makita rin natin yung konteksto. Tingnan rin natin siguro yung hindi naman politiko pero dating opisyal ng bansa, no? Itong ating current ombudsman. Siguro it will be a disservice to discuss yung office kung hindi natin i-assess tong current, no? Kaya gusto ko rin i-discuss tong si current. Hindi siya politiko, pero dating araw siyang justice. Pero alam mo kasi yung record ni Martires, halos lahat ng mga controversial cases, medyo questionable yung boto niya nung justice yan, no? For example, yung co-warranto ni Chief Justice Sereno, ang boto niyan, of course, tanggalin si Sereno, di ba? Extension of martial law in Mindanao noong panahon ni Duterte, yung burial of Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, yes yan, di ba? So kita mo na kagad yung inclination niya. And sa pagkakaalam ko, fraternity brother yan ni Rodrigo Duterte. So kahit di siya politiko, yung appointment sa kanya, kumbaga, nangyayari na ina-appoint na presidente, yung bang isi-shield sila, 'di ba, sa accountability. If you would recall, ganyan rin yung ginawa ni GMA, President Gloria Macapagal Arroyo, nung inappoint niya si Merceditas Gutierrez before, di ba? Buti ka pa nga siya ma-impeach. Nung i-initiate na yung impeachment laban kay Merceditas Gutierrez, ang nag-resign na lang siya, no? Bottom line is, pag politiko ka kasi, syempre pag politiko ka, di ba, nagpe-play politics ka. Right? So, para sa akin, pwede naman ang politiko, it's not a disqualification. Mas importante siguro, yung may integrity and yung merong sense of justice. Yung ang alam nila na they take their sworn oath seriously more than the relationship, more than the friendships, no? It's their constitutional duty. So, apart from integrity, I think yung
faithfulness nila to uphold and defend the Constitution and the rule of law, apart from integrity. Kung politiko yon, meron, ako'y nananalangin, Christian, na meron pa tayong mga politiko na ganyan. Baka naman meron pa. No? Posible na politiko, but sa akin, yung may integrity, at saka yung may yung may dedication to defending and upholding the Constitution. Yung current, hindi ko sure kung meron yon. Kasi alam mo si Martirez, naalala mo, di ba, yan pa yung unang-una niyang memorandum order was to prevent yung SALN. I tried, di ba, securing the copies of SALN of President Duterte and Vice President Sara, di ba, si Rodrigo tsaka si Sara, dininay ako, no? Ang nangyari doon, if my memory serves me right, is nag-request ako kay Sara, kay Ombudsman, dininay ako kasi kailangan ko na mag-secure kay Sara or kay Rodrigo ng consent nila. Yun daw yung nakalagay doon sa order. Ba't naman nila ibibigay yung consent nila? Di nawala na yung people's right kung kailangan mo yung consent nung SALN. Despite the fact that there's a clear command in the Constitution and the Administrative Code na yung SALN dapat accessible to the public, no? So nagpunta na ako kay Sara, nagpunta na ako kay Rodrigo, syempre hindi ako nireplyan. So bumalik ako sa Ombudsman. Sabi ko, hindi ako nireplyan. So dapat yan considered na as rejected yung request ko. Denied pa rin kasi kailangan daw ma-secure ko yung paano ba ma-secure yun? Ma-secure ko yung consent nila, no? So imbes na maging tanod bayan itong si Samuel Martirez, para bang naging shield pa of the corrupt and preventing pa transparency and accountability in the government. Ang malala pa nga dyan, di ba? Ang laming mga high profile cases na palpak yung current ombudsman. So for example, yung sa National Food Authority, yung pinagsususpend niya yung 154 na employees, dalawa doon patay. Preventively suspend yan, no? So medyo abusado, medyo abusive yung pag-wield niya ng sword. Alam mo, by the way, Christian, ang mas kinakatakutan ng ombudsman powers kaysa sa criminal case pa lang ngayon. Balitaan ko lang sa mga practitioners dyan sa Sandigan Bayan kasi ang ombudsman pwede mag-preventively suspend. 6 months ka preventively suspended. Ang criminal case, pag na-convict ka, pwede po i-appeal sa Court of Appeal, Supreme Court. In the interim, governor ka pa rin, mayor ka pa rin. Pero pag preventively suspend ka, wala ka na sa opisina. Pagkatapos ng preventive suspension, sa administrative case, by the way, ang desisyon ng ombudsman, pagka tinanggal ka sa pwesto ng ombudsman, na kaya nilang gawin based on their disciplinary powers, tanggal ka na sa pwesto, immediately executory. So, ibig sabihin, kahit pumunta ka sa Court of Appeals, kung hindi ka makakuha ng TRO, wala na, tanggal ka na sa posisyon. So, ang sabi, yung mga politiko raw na loko-loko ngayon, mas takot pa sa preventive suspension at sa administrative case kesa sa criminal case. Kasi sa criminal case, hanggang tumanda sila 20 years all the way up to the Supreme Court, baka hindi na sila abutan. Pero yung ombudsman, abutan ka 6 months lang, tapos na yan. No? Bottom line, sobrang powerful ng office na ito. At sinadya na batas na maging powerful. So somebody with probity, honesty, integrity dapat talaga yung kailangan ilagay dyan. Unfortunately, the last 6 years was terrible. It was a terrible track record of the ombudsman. So basically, double-edged yung kapangyarihan ng ombudsman. No? Pwedeng gamitin sa tama, pwedeng gamitin sa mali. Okay. Pag-usapan natin yung proseso ng pagpili. Doon sa mga hindi familiar, no? Paano ba pinipili yung ombudsman? Ano ba yung prosesong dinadaanan yan? So inaano yan, JBC, kailangan ma-shortlist ka muna ng JBC, ng Judicial and Bar Council. Ito yung special body na create ng Constitution para salain yung mga nandun sa judiciary. No? So meron siyang representative, si Chief Justice umuupo dyan, Secretary of Justice umuupo dyan. No? May representative ang Congress, may representative ang Academy, may representative ang IBP, yung Bar Association. No? So ano yan? So very elite yan, yung group na yan, na sasalain supposedly yung mga gusto maging judges at kasama na rin yung ombudsman. No? Pagkatapos noon, may interview process yan, sasalain yan, at pag na-shortlist ka, tsaka ibibigay sa presidente yung shortlist, no? Nangyari na in the past na yung sinortlist ng JBC, wala doon yung gustong nominee ng presidente, so ginawa ng presidente, binalik sa JBC. At yung JBC nilagay yung gusto ng presidente at inangat ulit doon, no? Pero in theory, ang intended ng Constitution supposedly is yung na-shortlist dyan, yaan lang yung pagpipilian ng presidente kasi binet na yan ng independent body created by no less than the Constitution, which is the Judicial and Bar Council. No? So yun yung proseso niyan. But bottom line, presidential appointee yan. But after the appointment, in theory, academically speaking, dapat independent na sila from the president. Why?
because they are an impeachable officer, no? Ibig sabihin, they're not under disciplinary powers of the president. Kaya kung maalala mo si Karandang, naalala mo si Karandang, di ba? Yung Arthur Deputy Karandang. Ombudsman, si Arthur Karandang na nag-imbestiga kay Rodrigo Duterte nung panahon ni Conchita Carpio Morales, doon na halongkat yung mga ebidensyang ilalabas pa lang sa impeachment, di ba? Kasi meron silang, yung ombudsman may powers yan to subpoena certain documents or to secure confidential documents, no? As part of its investigatory power. So, na-access niya yung meron siya no SALN at meron rin siya noong kasi sila yung, di ba, custodian ng SALN at meron rin sila noong AMLAC report, Anti-Money Laundering Council report. Doon nakita yung 2 billion na pumasok, labas-pasok sa bank account ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte, no? Ano nangyari doon, 'di ba? Ang ginawa ni Duterte sinuspend si Deputy Ombudsman, 'di ba? Sinuspend. Hindi inhonor ni Conchita Carpio Morales 'yon. Pero afterwards, nung hindi na si Conchita Carpio Morales, nung ito na ngang si Martires, syempre, wala na. Hindi na natin alam after, di ba? Na forcibly retire na siya at hindi na natin alam kung ano nangyari dyan kay Arthur Karandang, di ba? But dapat, in theory, the ombudsman is independent. It's a constitutional body. Hindi nila principal ang presidente kahit na yung presidente nag-a-appoint sa kanila.